1,000 piso lang bawat buwan, pero kayang maging 1,000,000, maniniwala ka ba? Ilan sa atin ang nag-aakalang maliit ang halagang ito at walang mararating? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto ng pagyaman ay hindi nagsisimula sa laki ng pera kundi sa tamang galaw nito? Maraming Pilipino ang nagsusumikap araw-araw pero hindi pa rin makaipon ng sapat para sa kanilang mga pangarap. Ang tanong, handa ka na bang matutunan kung paano paikutin ang maliit na puhunan para maging malaking kayamanan? Sa mundo ng negosyo at investments, hindi pera ang unang puhunan, kundi tamang kaalaman at disiplina. Ang 1,000 piso na ginagastos mo sa walang saysay na bagay ay maaaring maging binhi ng iyong financial freedom, habang ang iba ay naghihintay ng malaking sweldo bago magsimula. Ang matatalino ay nagsisimula sa kung anong meron sila ngayon. Ito ang pagkakaiba ng taong umaasa sa swerte at taong gumagawa ng sariling kapalaran. Kung gusto mong mapabilang sa mga taong marunong magpalago ng pera, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng suporta mo ay makakatulong para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa pera at negosyo. Sa channel na ito, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa pangarap, kundi gagawa tayo ng konkretong hakbang para maabot ito. Dito, pag-uusapan natin ang mga estratehiya na akma sa karaniwang Pilipino na may limitadong kita pero may malaking pangarap, at sisiguraduhin natin na bawat impormasyon ay magagamit mo agad sa totoong buhay. Marahil iniisip mo kung posible ba talagang maging milyonaryo kahit maliit lang ang naiipon mo bawat buwan. Ang sagot ay oo kung marunong kang pumili ng tamang investment at marunong kang maghintay. Hindi ito tungkol sa mabilisang yaman, kundi sa tuloy-tuloy na pag-usad na may malinaw na direksyon. Sa loob ng ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang 10 konkretong paraan kung paano pwedeng lumago ang iyong 1,000 piso buwan-buwan. At hindi ito puro teorya lamang, kundi mga ideyang maaari mong simulang gawin kahit nasa probinsya ka man o nasa syudad. Kung sawa ka na sa kakatrabaho pero parang wala pa ring naiipon, ito ang tamang oras para baguhin ang iyong sistema. Kung gusto mong masigurado ang kinabukasan ng iyong pamilya, ito ang pagkakataon para magsimula. Ang bawat malaking negosyo at matagumpay na investor ay nagsimula rin sa maliit na hakbang. Ngayon nasa iyo ang desisyon kung magiging gastos lamang ang 1,000 bawat buwan o magiging pundasyon ito ng iyong unang milyon. Samahan mo ako at tuklasin natin ang 10 investments na pwedeng magpabago ng iyong financial journey simula ngayon. Unang investment, pag-ipon at pag-invest sa MP2. Isa sa pinakaligtas at pinaka-practical na investment para sa mga Pilipino ay ang Pag-ibig MP2. Ito ay isang voluntary savings program na nagbibigay ng mas mataas na dividend kumpara sa regular na savings account sa bangko. Ang kagandahan nito ay suportado ito ng gobyerno kaya may antas ng seguridad ang iyong puhunan. Kung may 1,000 piso ka bawat buwan, maaari mo itong ihulog direkta sa MP2 at hayaang kumita taon-taon. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na hulog ay maaaring lumago dahil sa kapangyarihan ng compounding. Ang sikreto dito ay consistency at mahabang panahon ng paghulog. Halimbawa, kung maghulog ka ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng 10 taon, makakabuo ka agad ng malaking pundasyon. Kapag pinagsama mo ang iyong kabuuang hulog at ang mga dividend na kinita nito, makikita mo ang malinaw na paglaki ng iyong pera. Hindi ito mabilisang pagyaman, ngunit ito ay matatag na hakbang para sa long-term security. Para sa mga empleyado at mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na naghahanap ng low-risk na paraan, ito ay isang magandang panimula. Ang isang mahalagang aral dito ay ang pag-unawa na hindi lahat ng investment ay dapat agresibo. May mga pagkakataon na ang pinakamatalinong galaw ay ang pagpili ng mas mababang risk ngunit tuloy-tuloy na kita. Sa halip na gastusin ang bonus o extra income, maaari mo itong idagdag sa iyong MP2 account. Sa ganitong paraan, napapalago mo ang pera habang natutulog ka at patuloy na kumikita. Ito ang uri ng disiplina na madalas ginagawa ng mga financially literate na Pilipino. Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan hindi mo hinayaan na masayang ang 1,000 piso buwan-buwan. Sa loob ng 20 taon,
Ang perang ito ay maaring maging daan para sa down payment ng bahay o puhunan sa negosyo. Ang consistency sa pag-iipon ay parang pagdidilig ng halaman na unti-unting lumalaki. Hindi mo agad makikita ang bunga sa unang buwan, ngunit makikita mo ito sa paglipas ng mga taon. Ito ang mindset ng mga taong nag-iisip ng pangmatagalan. Kung ang layunin mo ay gawing 1 milyon ang iyong 1,000 piso buwan-buwan, kailangan mong magsimula sa matatag na pundasyon. Ang MP2 ay maaaring maging unang hakbang bago ka pumasok sa mas agresibong investments. Kapag nasanay ka na sa paghuhulog at hindi paggalaw ng pera, mas magiging madali ang susunod na hakbang. Hindi mo kailangang maging eksperto agad sa stock market upang magsimula. Minsan ang pinakamatalinong simula ay ang pinakasimple at pinakasiguradong paraan ng pagpapalago ng pera. Dagdag pa rito, maaari mong ituring ang MP2 bilang training ground ng iyong disiplina sa pag-handle ng pera habang tumatagal. Mas nagiging natural sa iyo ang pagtabi ng 1,000 piso bago mo pa ito magastos. Unti-unti nitong binabago ang iyong mindset mula sa pagiging consumer tungo sa pagiging investor. At kapag dumating ang panahon na handa ka nang pumasok sa mas malalaking oportunidad, dala mo na ang tamang ugali at sistema. Dito nagsisimula ang tunay na pagbuo ng 1 milyon mula sa maliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Ikalawang investment, pag-invest sa Philippine stock market. Ang stock market ay isa sa pinakakilalang paraan ng pagpapalago ng pera sa buong mundo. Sa Pilipinas, may oportunidad ang bawat ordinaryong mamamayan na maging bahagi ng malalaking kumpanya sa pamamagitan ng pagbili ng shares. Hindi mo kailangang maging mayaman agad upang makapagsimula dahil maraming online platforms ang tumatanggap ng maliit na kapital. Kung may 1,000 piso ka bawat buwan, maaari kang magsimulang mag-invest ng paunti-unti. Sa pagdaan ng panahon, ang maliit na halagang ito ay maaring lumaki habang tumataas ang halaga ng kumpanyang iyong pinili. Ang mahalaga sa stock market ay tamang kaalaman at mahabang pasensya. Hindi ito sugal kung marunong kang mag-aral at pumili ng matitinong kumpanya na may solidong pundasyon. Mas mainam na mag-focus sa mga kumpanyang matagal na sa industriya at may maayos na kita taon-taon. Sa ganitong paraan, mas nababawasan ang panganib at mas tumataas ang posibilidad ng paglago ng iyong puhunan. Ang 1,000 piso na tuloy-tuloy mong ini-invest buwan-buwan ay maaring maging malaking portfolio balang araw. May konsepto sa investing na tinatawag na peso cost averaging. Ibig sabihin ito ay regular kang bumibili ng shares kahit ano pa ang galaw ng merkado. Kapag mababa ang presyo, mas marami kang nabibiling shares. Kapag mataas naman ang presyo, mas kakaunti ngunit patuloy ka pa ring nag-i-invest. Sa mahabang panahon, napapantay mo ang average cost at nababawasan ang epekto ng matinding pagtaas o pagbaba ng presyo. Isipin mo kung nagsimula kang mag-invest habang bata ka pa at hindi mo ito tinigil. Sa loob ng 20 hanggang 30 taon, maaari kang makabuo ng portfolio na nagkakahalaga ng daan-daang libo o higit pa. Kapag may dividend ang mga kumpanyang iyong hawak, may dagdag kita ka pa bukod sa pagtaas ng presyo ng shares. Ito ang dahilan kung bakit maraming negosyante at profesional ang may bahagi ng kanilang pera sa stock market. Ginagawa nila itong kasangga sa pagbuo ng matagalan na kayamanan. Kung seryoso kang gawing 1 milyon ang iyong 1,000 piso buwan-buwan, kailangan mong matutong tanggapin ang calculated risk. Ang stock market ay hindi laging pataas, ngunit sa mahabang panahon ay may potensyal itong magbigay ng magandang balik. Ang susi ay hindi pagpanik sa bawat pagbaba ng merkado, kundi pagtingin sa mas malawak na larawan. Kapag pinagsama mo ang disiplina, kaalaman at consistency, mas lumalaki ang tsansa mong maabot ang iyong financial goal. Sa tamang pag-handle, ang stock market ay maaring maging isa sa pinakamalakas mong sandata tungo sa 1 milyon. Ikatlong investment, mutual funds at index funds. Kung nais mo ng mas simple at mas guided na paraan ng pag-invest, maaring para sa iyo ang mutual funds at index funds. Sa investment na ito, hindi mo kailangang ikaw mismo ang pumili ng bawat kumpanya na paglalagyan ng pera. May professional fund managers na siyang naghahandle at nagdedesisyon kung saan ilalagay ang pondo. Bilang investor, ang gagawin mo lamang ay maghulog ng regular na halaga tulad ng 1,000 piso bawat buwan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng diversified portfolio kahit maliit pa lang ang iyong capital. Ang diversification
ay mahalagang konsepto sa mundo ng investments. Ibig sabihin nito ay hindi mo inilalagay ang lahat ng pera mo sa iisang kumpanya lamang. Sa halip, ang pera mo ay nakakalat sa iba-ibang industriya, tulad ng bangko, real estate, utilities, at consumer goods. Kapag may bumagsak na isang sektor, may posibilidad na may ibang sektor na umaangat. Dahil dito, mas nababawasan ang panganib at mas nagiging balanse ang paglago ng iyong pera. Ang index funds naman ay sumusunod sa galaw ng isang particular na index sa merkado. Ibig sabihin kung ang kabuang merkado ay lumalago, kasama kang nakikinabang dito. Maraming eksperto ang naniniwala na sa mahabang panahon ang merkado ay may natural na pagtaas. Sa tuloy-tuloy na paghulog ng 1,000 piso buwan-buwan, nakikisabay ka sa pag-usad ng ekonomiya. Ito ay parang pagsakay sa tren na dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang pag-abante. Ang kagandahan ng mutual funds at index funds ay maaari kang magsimula kahit hindi ka eksperto sa financial statements. May mga bangko at investment companies na tumatanggap ng mababang initial investment. Mahalaga lamang na pag-aralan mo ang track record at fees ng pipiliin mong fund. Ang maliit na porsyento ng management fee ay maaring makaapekto sa kabuang kita sa mahabang panahon. Kaya mas mabuting maging mapanuri bago tuluyang pumasok. Kung ang goal mo ay gawing 1 milyon ng 1,000 piso buwan-buwan, ang consistency pa rin ang pinakamalakas mong kakampi. Sa loob ng 20 o 30 taon, ang regular na paghulog at compounding returns ay maaaring magdala sa iyo sa malaking halaga. Hindi ito instant na resulta, ngunit ito ay sistematikong pagbuo ng kayamanan. Sa bawat hulog mo, para kang nagtatayo ng pundasyon ng iyong financial future. At kapag nagsama ang tamang strategy at mahabang panahon, mas lumalaki ang posibilidad na maabot mo ang unang milyon. Ika-4 na investment, pagsimula ng maliit na negosyo. Ang negosyo ay isa sa pinakatradisyonal at subok na paraan ng pagpapalago ng pera ng mga Pilipino. Maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula sa maliit na puhunan at unti-unting pinalago ang kanilang kita. Kung may 1,000 piso ka bawat buwan, maaari mo itong ipunin bilang panimulang kapital para sa simpleng negosyo. Hindi kailangang bongga agad ang simula dahil mas mahalaga ang tuloy-tuloy na cash flow. Ang mahalaga ay magsimula ka at matutong paikutin ang pera sa aktwal na kalakalan. Maaring magsimula sa buy and sell na produkto na mabilis ang galaw tulad ng damit, pagkain o basic essentials. Pwede ka ring maglunsad ng simpleng online selling gamit ang social media platforms. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang kumikita sa pagbebenta nang hindi na kailangan ng pisikal na tindahan. Ang 1,000 piso ay maaaring maging puhunan para sa unang batch ng produkto. Kapag naibenta ito, maaari mong i-reinvest ang tubo upang mas mapalaki ang susunod na inventory. Ang sikreto sa maliit na negosyo ay tamang pag-manage ng kita at gastos. Huwag agad gastusin ang kinita, kundi ibalik muna ito sa negosyo upang mas lumaki ang kapital. Sa bawat ikot ng produkto, dapat may malinaw kang tala ng puhunan, benta at tubo. Ang disiplina sa pag-handle ng cash flow ang magdidikta kung lalago o malulugi ang negosyo. Kahit maliit ang panimula, ang maayos na sistema ang susi sa pag-expand. Isipin mo kung bawat buwan ay may maliit kang negosyo na kumikita ng dagdag na 2 o 3,000. Sa loob ng 1 taon, maaring lumaki pa ito kung tuloy-tuloy mong pinalalawak ang produkto o serbisyo. Ang kita mula sa negosyo ay maaari mong ilagay sa ibang investments upang mas mapabilis ang pag-abot sa 1 milyon. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang umaasa sa iisang source ng income. Nagkakaroon ka ng multiple streams na nagpapalakas sa iyong financial foundation. Kung seryoso kang gawing 1 milyon ng 1,000 piso buwan-buwan, kailangan mong yakapin ang entrepreneurial mindset. Ang mindset na ito ay nakatuon sa paghahanap ng oportunidad sa bawat sitwasyon. Hindi ka basta consumer lamang, kundi creator ng value sa merkado. Sa bawat maliit na hakbang sa negosyo, natututo ka ng skills na magagamit mo habang buhay. Ayon sa tamang diskarte at sipag, ang maliit na puhunan ngayon ay maaaring maging malaking negosyo bukas. Dagdag pa rito, ang maliit na negosyo ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong oras at direksyon. Habang tumatagal, maaari mo itong gawing mas organisado at mas sistematiko. Pwede kang magdagdag ng bagong produkto o mag-expand sa mas malaking merkado. Kapag natutunan mo ang tamang pag-scale, mas bumibilis ang paglaki ng kita kumpara sa simpleng pag-iipon lamang. Dito mo makikita
na ang 1,000 piso bawat buwan ay maaring maging simula ng seryosong pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Ikalimang investment. Pag-invest sa real estate sa pamamagitan ng paunti-unting ipon. Ang real estate ay isa sa pinakamatatag na investment na pinapahalagahan ng maraming Pilipino. Marami ang nangangarap magkaroon ng sariling lupa o paupahang property bilang simbolo ng financial stability. Maaaring isipin ng iba na kailangan ng malaking kapital para makapasok dito. Ngunit ang totoo, maaari kang magsimula sa pag-iipon ng 1,000 piso bawat buwan bilang pondo para sa future down payment. Ang maliit na halagang ito ay maaaring maging unang hakbang patungo sa pagmamay-ari ng ari-arian. Sa loob ng ilang taon, ang regular mong pagtabi ng pera ay makakabuo ng sapat na halaga para sa reservation fee o equity ng isang property. May mga developers na nag-aalok ng abot, kayang hulugan na swak sa karaniwang empleyado. Kapag nagsimula kang magbayad ng maaga, mas may pagkakataon kang makakuha ng mas mababang presyo. Habang tumatagal, karaniwang tumataas ang value ng lupa at bahay, lalo na kung nasa maayos na lokasyon. Dito pumapasok ang konsepto ng appreciation na pabor sa maagang nag-invest. Kung sakaling magkaroon ka ng paupahang property, magkakaroon ka ng passive income buwan-buwan. Ang kita mula sa renta ay maaring makatulong sa pagbayad ng amortization o dagdag ipon. Sa paglipas ng panahon, maaari kang magkaroon ng asset na patuloy na kumikita kahit hindi mo ito aktibong pinagtatrabahuhan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mayayaman ang may malaking bahagi ng kanilang pera sa real estate. Nakikita nila ito bilang proteksyon laban sa inflation at pangmatagalang seguridad. Hindi kailangang agad malaki ang target mo sa simula. Maaaring magsimula sa maliit na lote sa probinsya o pre-selling na unit sa developing area. Ang mahalaga ay naintindihan mo ang lokasyon, demand at kakayahan mong magbayad. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral, nababawasan ang risk at mas nagiging maayos ang desisyon. Ang 1,000 piso buwan-buwan ay maaaring maging pundasyon ng iyong unang property investment. Kung ang layunin mo ay umabot sa 1,000,000, kailangan mong mag-isip ng assets na may pangmatagalang pagtaas ng halaga. Ang real estate ay hindi laging mabilis ang tubo, ngunit madalas itong tumitibay habang lumilipas ang panahon. Kapag pinagsama mo ang appreciation at posibleng rental income, lumalakas ang iyong financial position. Sa disiplina at mahabang pananaw, ang simpleng pag-iipon buwan-buwan ay maaring magdala sa iyo sa mas malaking oportunidad. At balang araw, maaari mong masabi na ang 1,000 piso na tila maliit ay naging susi sa pagbuo ng tunay na yaman. Ika-6 na investment. Pag-invest sa sarili sa pamamagitan ng skills at education. Isa sa pinaka-underrated, ngunit pinakamalakas na investment ay ang pag-invest sa sarili. Ang kaalaman at kakayahan na nadadagdag sa iyo ay hindi kailanman mawawala o mananakaw. Kung may 1,000 piso ka bawat buwan, maaari mo itong gamitin para sa online courses, workshops o training programs. Sa panahon ngayon, maraming abot-kayang learning platforms na nagtuturo ng high-income skills. Ang maliit na halaga na inilaan mo sa pag-aaral ay maaaring magbukas ng mas malaking oportunidad sa kita. Halimbawa, maaari kang matuto ng digital marketing, graphic design, video editing o coding. Ang mga kasanayang ito ay mataas ang demand hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Kapag nadagdagan ang iyong skill set, tumataas din ang iyong market value bilang professional o freelancer. Ang dating sweldo na sapat lamang ay maaring madoble o matriple kapag may specialized kang kakayahan. Dito mo makikita na ang 1,000 piso ay maaring maging puhunan sa mas malaking income stream. Ang education ay hindi lamang tungkol sa diploma, kundi sa praktikal na kakayahan na maaaring pagkakitaan. Maraming Pilipino ang nag-umpisa bilang ordinaryong empleyado, ngunit dahil sa patuloy na pag-aaral ay naging consultant o business owner. Kapag mas malaki ang kinikita mo, mas malaki rin ang kaya mong i-invest sa ibang assets tulad ng stocks o real estate. Sa ganitong paraan, pinapalakas mo ang ugat ng iyong financial growth. Ang pag-invest sa sarili ay parang pag-upgrade ng makina ng iyong kita. Ang kagandahan ng ganitong investment ay mabilis mong makikita ang epekto kung magsisipag ka. Maaaring sa loob ng ilang buwan matapos ang training ay makakuha ka na ng sideline o bagong trabaho. Ang dagdag na kita ay maaari mong ilaan muli sa pagpapalago ng iyong portfolio. Sa halip na umasa lamang sa iisang sweldo
nagkakaroon ka ng kakayahang kontrolin ang iyong income potential. Ito ang nagbibigay sa iyo ng mas malaking kapangyarihan sa pag-abot ng unang milyon. Kung tunay mong nais na gawing 1 milyon ang 1,000 piso buwan-buwan, kailangan mong palakasin ang pinakamahalagang asset mo na ikaw mismo. Habang tumataas ang iyong skills, tumataas din ang iyong kumpiyansa at oportunidad. Ang perang ginastos mo sa pag-aaral ay hindi gastos, kundi investment na may mataas na balik. Sa mahabang panahon, ang kaalaman na nakuha mo ay maaring magdala ng milyon-milyong piso na kita. Ito ang patunay na ang pinakamatatag na pundasyon ng kayamanan ay ang patuloy na pag-unlad ng iyong sariling kakayahan. Dagdag pa rito, ang pag-invest sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng flexibility sa anumang pagbabago ng ekonomiya. Kapag may krisis o pagbabago sa industriya, may kakayahan kang mag-adjust at maghanap ng bagong oportunidad. Ang 1,000 piso na ginamit mo para matuto ay maaring maging sandata laban sa kawalan ng trabaho. Ikapitong investment, pagpasok sa cooperative at time deposit. Ang cooperative ay isa sa mga madalas nakakalimutang investment option ng maraming Pilipino. Maraming rehistradong cooperative sa bansa ang nagbibigay ng dividendo at patronage refund sa kanilang mga miyembro. Sa halip na ilagay lamang ang pera sa ordinaryong savings account, maaari mo itong ilagak sa maayos na cooperative. Ang 1,000 piso bawat buwan ay maaaring maging regular share capital na kumikita taon-taon. Habang tumatagal ang pagiging miyembro mo, mas lumalaki ang posibilidad ng mas mataas na benepisyo. Bukod sa cooperative, maaari ring isaalang-alang ang time deposit sa bangko. Bagaman hindi ito kasing taas ng kita ng stocks, mas mataas naman ito kumpara sa regular na savings. Ang pera mo ay nakalock sa loob ng takdang panahon kapalit ng mas maayos na interest rate. Ito ay bagay para sa mga taong nais ng mas mababang risk ngunit may disiplina sa paghindi galaw ng pera. Ang consistency sa paglagay ng 1,000 piso bawat buwan ay unti-unting magpapalaki ng iyong pondo. Ang cooperative ay may dagdag na benepisyo dahil kadalasan ay may access ka sa mas mababang loan interest kung sakaling kailanganin mo. Ibig sabihin, hindi lamang paglago ng pera ang nakukuha mo, kundi pati financial support system. Sa tamang pagpili ng maayos at matatag na cooperative, maaari kang makinabang sa tuloy-tuloy na dividendo. Mahalagang suriin ang track record at pamamalakad bago mag-invest. Ang pagiging mapanuri ay bahagi ng pagiging responsable sa pera. Isipin mo kung sa loob ng 10 taon ay tuloy-tuloy ang paghulog mo sa cooperative o time deposit. Bukod sa principal na naipon mo, may karagdagang kita ka mula sa interest o dividendo. Ang perang ito ay maaari mong gamitin bilang pondo para sa mas agresibong investments. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng balance sa pagitan ng safety at growth. Hindi lahat ng strategy ay dapat mataas ang risk upang maging epektibo. Kung layunin mong maabot ang 1 milyon mula sa 1,000 piso buwan-buwan, mahalagang may bahagi ng portfolio mo na matatag at hindi pa bago-bago. Ang cooperative at time deposit ay maaaring magsilbing anchor ng iyong financial plan. Habang ang ibang investments ay gumagalaw pataas at pababa, may bahagi ka na steady ang takbo. Ang kombinasyon ng seguridad at disiplina ang magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon. Sa tamang paghahalo ng mga investment, mas lumalaki ang tsansa mong makamit ang iyong unang milyon. Dagdag pa rito, ang ganitong uri ng investment ay nakakatulong sa paghubog ng tamang ugali, sa pag-iimpok, natuto kang maghintay at igalang ang panahon ng pag-lock ng pera. Habang hindi mo ito nagagalaw, mas lumalakas ang iyong self-control sa paggastos. Ang simpleng sistema ng regular na hulog ay nagiging bahagi ng iyong buwanang routine. Sa ganitong paraan, ang 1,000 piso bawat buwan ay nagiging konkretong hakbang patungo sa mas disiplinadong financial journey. Ikawalong investment, pagpasok sa online business at digital products. Ang digital world ay nagbukas ng napakaraming oportunidad para sa mga Pilipino na nais kumita gamit ang maliit na kapital. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula dahil sapat na ang 1,000 piso upang makagawa ng simpleng online setup. Maaring gamitin ang halagang ito para sa internet tools, basic marketing o pagbuo ng digital product. Sa panahon ngayon, maraming kumikita sa paglikha ng e-books, templates, tutorials at iba pang downloadable materials. Ang kagandahan nito ay isang beses mo lang itong gagawin, ngunit maaari mo itong ibenta
ng paulit-ulit. Ang online business ay hindi limitado sa pisikal na produkto. Pwede kang mag-offer ng serbisyo tulad ng social media management, virtual assistance o paggawa ng content. Kung may skill ka na natutunan mula sa pag-invest sa sarili, maaari mo itong i-monetize sa digital space. Ang 1,000 piso ay maaring maging puhunan sa pagbuo ng portfolio at simpleng promotions. Kapag nakakuha ka ng unang kliyente, maaari mong palaguin ang kita sa pamamagitan ng referrals at repeat clients. Ang digital products ay may malaking advantage dahil wala itong inventory at minimal ang overhead cost. Hindi mo kailangang magrenta ng tindahan o magbayad ng malaking operational expenses. Kapag na-establish mo ang sistema, maaari itong mag-generate ng passive income. Habang natutulog ka o may ibang ginagawa, maaaring may pumapasok na benta mula sa online platform. Ito ang kapangyarihan ng paggamit ng teknolohiya sa pagpapalago ng pera. Isipin mo kung bawat buwan ay may dagdag kang kita mula sa online source na nagsimula lamang sa 1,000 piso. Sa loob ng 1 taon, ang maliit na digital venture ay maaring lumaki kung patuloy mong i-improve ang produkto o serbisyo. Ang kinita mo ay maaari mong i-reinvest sa ads, mas magandang tools o karagdagang training. Sa ganitong paraan, mas bumibilis ang pag-scale ng iyong online income. Ang maliit na kapital ay nagiging tulay patungo sa mas malawak na merkado. Kung nais mong maabot ang 1 milyon, mahalagang samantalahin ang mga oportunidad na dala ng internet. Ang online business ay nagbibigay ng access sa local at international na customer base. Hindi ka na limitado sa pisikal na lokasyon o oras ng pagbebenta. Sa tamang diskarte at consistency, ang digital platform ay maaaring maging malakas na bahagi ng iyong investment strategy. Ang 1,000 piso buwan-buwan ay maaaring magsilbing gasolina sa pagbuo ng sustainable at scalable na online income stream. Dagdag pa rito, ang online environment ay mabilis ang galaw kaya mahalagang laging handa sa pag-adapt. Kapag marunong kang mag-aral ng trends at makinig sa feedback ng customers, mas tumitibay ang iyong brand. Ang maliit na puhunan ay maaaring maging simula ng personal brand na may malawak na impluensya. Habang lumalawak ang iyong network at audience, mas dumadami ang oportunidad para kumita. Ikasyam na investment, pag-invest sa dividend-paying stocks. Ang dividend-paying stocks ay isa sa mga paboritong investment ng mga taong nais ng regular na kita mula sa kanilang puhunan. Sa ganitong uri ng stock, hindi ka lamang kumikita sa pagtaas ng presyo ng shares, kundi pati sa regular na dividendo. Maraming matatag na kumpanya sa Pilipinas ang nagbibigay ng bahagi ng kanilang kita sa mga shareholders. Kung tuloy-tuloy kang mag-i-invest ng 1,000 piso bawat buwan, maaari kang makabuo ng portfolio na nagbibigay ng passive income. Habang dumarami ang shares na hawak mo, dumarami rin ang potensyal mong matanggap na dividendo. Ang kagandahan ng dividend strategy ay maaari mong i-reinvest ang natatanggap mong dividendo. Kapag ibinalik mo ito sa pagbili ng panibagong shares, mas bumibilis ang paglago ng iyong portfolio. Ito ang tinatawag na compounding effect na napakalakas sa mahabang panahon. Ang maliit na halagang natanggap mo ngayon ay maaaring maging mas malaking halaga kapag patuloy mong pinapalago. Sa loob ng maraming taon, ang tuloy-tuloy na pag-reinvest ay maaaring magdala sa iyo sa malaking kapital. Hindi lahat ng stocks ay nagbibigay ng dividendo, kaya mahalagang maging mapili. Mas mainam na pag-aralan ang financial performance at history ng kumpanya bago mag-invest. Tingnan kung consistent ang kanilang pagbibigay ng dividendo at kung matatag ang kanilang negosyo. Ang disiplina sa pagpili ng kalidad na kumpanya ay makakatulong upang mabawasan ang risk. Ang layunin ay hindi mabilis ang kita, kundi tuloy-tuloy at sustainable na income. Isipin mo kung sa loob ng 20 taon ay patuloy kang bumibili ng dividend stocks buwan-buwan habang lumalaki ang iyong portfolio. Maaari kang umabot sa punto na ang dividendo pa lamang ay sapat na para sa ilang gastusin. Ang ganitong uri ng investment ay nagbibigay ng pakiramdam ng financial security. Hindi ka lamang umaasa sa aktibong trabaho, kundi may bahagi kang kumikita kahit hindi mo ito ginagalaw. Ito ang isa sa mga paraan upang unti-unting makabuo ng tunay na financial independence. Kung ang target mo ay 1 milyon mula sa 1,000 piso buwan-buwan, ang dividend investing ay maaring maging matibay na bahagi ng iyong plano. Pinagsasama nito ang growth at income sa iisang strategy. Habang tumataas ang halaga ng kumpanya,
kasabay din nito ang potensyal na pagtaas ng dibidendo. Sa tamang pagpili at mahabang pananaw, lumalakas ang posibilidad ng tuloy-tuloy na kita. Ang simpleng pag-invest buwan-buwan ay maaaring maging daan upang makabuo ng portfolio na nagtatrabaho para sa iyo araw-araw. Ika-10 investment, pagbuo ng multiple income streams. Isa sa pinakamatalinong hakbang tungo sa pag-abot ng 1 milyon ay ang hindi pag-asa sa iisang pinagkukunan ng kita. Maraming Pilipino ang umaasa lamang sa sweldo, kaya kapag nawalan ng trabaho ay agad na apektuhan ang kanilang pananalapi. Kung may 1,000 piso ka bawat buwan, maaari mo itong gamitin upang unti-unting bumuo ng ibang sources of income. Maaring pagsamahin ang maliit na negosyo, online sideline at investment sa financial market. Sa ganitong paraan, kahit may humina na isang source ay may iba pang sumusuporta sa iyo. Ang konsepto ng multiple income streams ay parang pagtatanim ng iba-ibang puno sa iisang lupa. Kapag may isang hindi namunga, may ibang patuloy na nagbibigay ng ani. Ang 1,000 piso ay maaaring hatiin sa 2 o 3 investment depende sa iyong plano. Halimbawa, maaaring kalahati ay ilagay sa stocks habang ang natitira ay gamitin sa online business. Ang diversification ng income ay nagpapababa ng panganib at nagpapalakas ng kabuuang kita. Habang dumarami ang iyong pinagkukunan ng pera, mas nagiging flexible ang iyong financial life. Hindi ka madaling mabahala kapag may pagbabago sa ekonomiya o trabaho. Ang bawat maliit na stream ay maaring lumaki kapag binigyan ng tamang oras at atensyon. Kapag pinagsama-sama ang kita mula sa iba-ibang sources, mas bumibilis ang pag-ipon patungo sa 1 milyon. Ito ay diskarte na ginagamit ng maraming financially independent na tao. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng malinaw na sistema sa pag-manage ng bawat income stream. Dapat alam mo kung saan napupunta ang kita at kung magkano ang ibinabalik sa investments. Ang disiplina sa pag-track ng pera ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon. Sa halip na umasa sa swerte, nakabase ang paglago mo sa maayos na plano at aksyon. Ang bawat 1,000 piso ay nagiging bahagi ng mas malaking estratehiya. Kung pagsasama-samahin mo ang lahat ng napag-usapan na investments, makikita mong posible ang target na 1 milyon. Hindi ito mangyayari sa isang iglap, ngunit mangyayari ito sa tuloy-tuloy na pagkilos. Ang sikreto ay hindi laki ng pera, kundi dami ng tamang galaw na ginagawa mo buwan-buwan. Kapag naging bahagi ng iyong lifestyle ang pag-invest at pagpapalago ng pera, mas nagiging natural ang pag-asenso. Ang 1,000 piso buwan-buwan ay maaaring maging simula ng financial breakthrough na magbabago sa takbo ng iyong buhay. Dagdag pa rito, ang pagbuo ng maraming income streams ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng kontrol sa iyong kinabukasan. Habang mas marami kang pinanggagalingan ng kita, mas lumalawak ang iyong kakayahan na mag-invest palalo. Ang bawat maliit na tagumpay mula sa isang stream ay maaaring maging kapital para sa panibagong oportunidad. Unti-unti mong binubuo ang isang sistema kung saan ang pera ay patuloy na umiikot at lumalago. Sa ganitong mindset, ang 1,000 piso bawat buwan ay hindi lamang simpleng halaga, kundi binhi ng mas malaking yaman na ikaw mismo ang nagpapalago. 1,000 piso lang bawat buwan, pero maaaring ito ang magbukas ng pinto papunta sa 1 milyon mo. Ang tanong, hanggang kailan mo ito hahayaan na maging simpleng pera lang na dumadaan sa iyong kamay? Sa loob ng video na ito, nakita mo na hindi kailangan ng malaking sweldo para magsimula. Kailangan mo lamang ng malinaw na plano, tamang kaalaman at tuloy-tuloy na aksyon. Ngayon, nasa iyo na kung gagawin mo itong realidad o mananatili itong impormasyon lamang. Ang tunay na pagbabago sa buhay pinansyal ay hindi nagsisimula sa isang malaking hakbang. Nagsisimula ito sa maliit ngunit konsistent na galaw na inuulit buwan-buwan. Ang 1,000 piso ay maaring maliit sa paningin ng iba, ngunit sa mata ng isang taong may disiplina at visyon, ito ay binhi ng malaking kayamanan. Kapag inalagaan mo ito at pinalago sa tamang paraan, kaya nitong baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mahabang panahon at compounding. Ang mga milyonaryo ay hindi basta sinuwerte, kundi naglatag ng sistema na gumagana kahit sila ay nagpapahinga. Ikaw rin ay may kakayahang bumuo ng sarili mong sistema simula ngayon. Hindi mahalaga kung empleyado ka, negosyante, o nagsisimula pa lamang. Ang mahalaga ay nagsisimula ka at hindi ka tumitigil.
Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Habang patuloy kang natututo at nag-a-apply ng tamang kaalaman, mas lumalapit ka sa financial freedom. Gawin mong commitment sa sarili mo na hindi na masasayang ang bawat 1,000 piso na dumadaan sa iyo. Gawin mo itong investment sa iyong kinabukasan at sa pangarap ng iyong pamilya. Ang unang milyon ay hindi pangarap lamang, kundi target na maaring maabot sa tamang diskarte. Simulan mo ngayon maging consistent ka buwan-buwan at hayaang ang iyong mga desisyon ang magdala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay.